Maling grade coordinates ni Sec Bonoan. So technically, niloko niya si Pangulo. Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Kung isa o dalawa lang yung mali, pwedeng inadvertently na-omit, no? O kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga, ang kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grade coordinates. So sir, sa halip na makipag-cooperate, nag-submit pa siya deliberately ng incorrect. Well, that's part of misleading Malacanang. According to DILG Secretary John Vic Rimulya, parang niutos na ni PBBM na madali na yung pag-uwi kay former Congressman Saldico. Kinukonsider na nila ang hingin ng tulong ng Interpol at ng United Nations. Sa tingin nyo, di ba ninyo pa sinasabi na pwede yun sa United Nations? So, too late ba itong action na ito? Hindi naman. Nothing is too late. Ano? Kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Saldico. So mas mainam na yung idaan nito sa UNCAC, sa United Nations Corruption something. 192 member countries, member ang Pilipinas, at pwede tayong dumulog doon para maiuwi rito si former Congressman ko. So kapag hiningi na yung tulong ng UN at Interpol, sigurado na po yung maiuwi sa bansa? Malamang. At saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa. Pwedeng dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Interpol, dahil kung nasa red notice list, pwedeng dumulog din doon para kung maaresto, maipadala rito. Not necessarily through extradition. Although mayroon din ako narinig ng instruction na mag-apply na o kaya magsagawa na ng preliminary talks with Portugal para magkaroon ng extradition treaty. Although long shot yun. Kasi aside from the executive department initiative, dadaan pa yan sa ratification sa Senado. So ang easiest way, sir, hingin ng tulong ng UN at saka ng Interpol? We can do it simultaneously actually. Kung ano yung mauna at yung mas mainam, mas effective, edi yun na yung pairalin. Okay, before Marlon, ihabol ko lang. According to the lawyer of Alcantara, he is not recanting his prior statement. False and misleading daw po yung nag-circulate online na magre-recant yung BGC boys. So sir, ano yung possible din talaga na may mga puwersa o influential people na kumakausap sa kanila? Yun ang gusto natin malaman. Sa kabila ng pagtanggi ng abogado ng kampo ni Alcantara, gusto pa rin natin malaman ano yung may mga attempt ba na nangyari para sila'y mag-recant. At kung meron, sino? At kung sino, bakit? Kaya ganun pa rin. Gusto pa rin natin maliwanagan yung istorya behind the reports na nag-recant na o nagpaplano mag-recant. Sina Alcantara, si Bryce Hernandez. Kaya ipapatawag uli natin sila, yung BGC boys, para marinig mismo sa kanila, para ma-record ng Blue Ribbon Committee ano yung naging dahilan kung bakit lumabas yung ganito mga reports. Pero may info ho ba kayo na may nag-a-attempt talagang kausapin sila to convince them to recant? Well, that's normal for the camp of those being implicated na makipag-usap kasi yun ang mga iniisip nilang pwedeng magpabagsak sa ebidensya laban doon sa mga na-implicate. Normal lang yun. Gusto natin maliwanagan, although sinabi ko na rin na hindi stand-alone yung kanilang testimonies kasi pwede itong maibangga doon sa mga other corroborative documentary evidence, pati ibang testimonya ng ibang testigo. So, pero siyempre, may epekto yun maski paano doon sa ebidensya. Lalo na sa pagdating sa trial kasi guilt beyond reasonable doubt ang threshold. Sa pagpapile ng kaso, yung probable cause or yung sinasabing reasonable certainty of conviction, medyo mababa yung threshold. Pero pagdating sa husgado, napakabigat nun. Guilt beyond reasonable doubt ang kinakailangan. So, lahat ng ebidensyang kailangan maisalang sa korte, kailangan nandoon. So, still, kailangan pa rin na naandyan yung matibay na testimonya
ng mga sina Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, para talagang masolidify yung kaso sa korte. At sila nandito pa rin, sir, sa Senate custody. Nandiyan pa rin na. sila, oh. So kung meron man nakikipag-usap, possible ba yun kung nakadetain sila? Hindi naman kailangan direktang kausapin sila. Pwedeng sa Lawyer to lawyer. Oh. Okay, Marlon, and then Amean. And then Amor. Sir, yung former secretary mo noon, sir, yung information, sir, niya na intentionally mali yung sinabit niya before you. Yes, very reliable. Sir, may witness, sir, na harap to testify on that. Meron. And what do you make of that, sir? Well, deliberate. Ibig sabihin, no-cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa ilahad ko sa aking privilege speech doon sa nauhan. Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami kasi personal naming pinuntahan ng teams namin yung mismong ghost flood control project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talagang merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Hindi naman kami, kasi at that time, sa privilege speech ko, wala pa naman yung sumbong sa Pangulo website eh. At least yung first privilege speech. So nag-relay kami sa sarili naming sources. But eventually, I think sa second namin, nag-relay kami sa sumbong sa Pangulo. So, ganito kasi yung istorya. Ang unang report, 421 out of 8,000, di ba? So yun, bloated yun. Why? Because when the AFP, yung composite team or teams ng AFP, PNP, yung DepDep, kung pupunta sila sa isang lugar para mag-inspeksyon ng suspected ghost flood control projects, at mali yung grid coordinate, siyempre wala sila makikita ng project. So i-report nilang ghost yun. So ang outcome, masyadong bloated yung 421. So substantially, lower dapat yung bilang ng ghost flood control projects. Yun ang naging resulta nun. And the DPWH is now trying to rectify by comparing yung multi-year planning and scheduling. Kasi yun yung nasa plano, alam mo, multi-year. Ko-compare yun sa PCMA, yung sa monitoring. Pagka nagtugma, yun talaga yung grid coordinates. So yun ang ginagawa nila ngayon. At merong isusupina namin doon sa STECOM, tulad ng sinabi ko kanina, yung DPWH. Nag-usap na kami ni Secretary Vince Dizon tungkol dito. Magpapadala siya ng 2 USEC para mag-testify at dalhin lahat yung dokumento kasi doon sa STECOM. Sir, anong ibig sabihin sa complicity ni Secretary Bonoan doon sa previous ghost flood control project? Well, maliwanag. Maliwanag kasi even sabihin natin hindi siya maging principal, sa cover up pa lang, no? Kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bonoan is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. So, kung may lalabas na warrant para sa kanya, and kasi papadala namin siya ng subpina. At siyempre, hindi siya makakarating, makokontempt siya at pa-issue din namin ng warrant. Even in the absence of a judicial warrant, we can request the proper authorities para maibalik siya sa Pilipinas. Sir, may criminal liability na tingin nyo yung sa pag-cover up niya? Hindi lamang doon, kasi sabit na nga siya, di ba? In-implicate na siya ni Bernardo eh. Na tumatanggap siya, binadalan siya ng 1 billion pesos doon sa sinasabing listahan na hinandle ni Bernardo. So, kumbaga, minor lang itong pag-cover up niya sa complicity o sa criminal case o cases na haharapin niya. So sir, sa halip na makipag-cooperate, nag-submit pa siya deliberately ng incorrect. Well, that's part of misleading Malacanang. Kasi yung sinabit niya sa PMS, yun niya, incorrect. And this information came precisely from the DPWH. Kasi na-check nga nila na mali-mali. Kung isa o dalawa lang yung mali, pwedeng inadvertently na-omit, o kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga, ang kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling
grid coordinates. So, sir, lalo isipin lang- mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. So lalo lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa inyo. Akala niya makakalibre siya, pero yung records, hahabulin ka ng paper trail eh. Like for example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, no, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamenting nag-implicate sa kanya except Gutesa. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. So sir, may nag-volunteer sa inyo para ibigay yung info tungkol doon sa biniling property ng... Yeah, May actually nag-volunteer. meron. Kaya nga pinaparents ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya na mismo yung magsabi ng Detalye. ng mga detalye. Ang meeting nyo before January 19. Pinipilit kong before Monday. Para kung sakali pwede siya mag-appear Yeah. on the Correct. 19th. Okay, Mean. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo. Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid coordinates. Sa PMS, oh. Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Ano- Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali eh. So pag inspection nitong DepDev ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. Kasi nakalista as a flood control project sa isang maling grid coordinates. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makitang proyekto. So naturalmente, i-report nila, ghost ito, walang proyekto eh. Lalong napahamak Bloated. lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coordinates. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon eh. Nagsasagawa sila ng panibago inspection doon sa mga tamang grid coordinates. Ang naging implication lang is yung 421. Kaya nung nag-extrapolate ako, di ba? Kasi kung 30,000 lahat, sa 8,000 pa lamang mayroon ng 421, that's something like 2.5% na ghost. So pagkalaki-laki sa yung sinabi ko na possible na ghost control, flood control projects. So bloated yun, substantially bababa yun. But it doesn't mean na walang ghost flood control projects. Kasi kami mismo, may mga nakita kami eh. Sir, sabi nyo, ihasabpina na po siya this coming for the... Okay, so hindi siya makakarating kasi nasa US siya. Iko-contempt nyo, iwawarrant. What happens next? May huhuli ba sa may kanya? warrant siya, may legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Babe Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya rito. Technically, maaaresto siya sa US para maharap siya dito. May harap siya dito. Unang-una, siyempre, mag-expire yung visa niya, yung stay niya. He cannot stay there forever. Kasi normally, di ba, binibigay na yung longest na stay sa Amerika is 6 months. No? Kaya kung lalampas siya doon, magiging ano na siya, parang unauthorized na yung stay niya. So, hindi extradition, deportation ang mangyayari.